Sa wakas ay lumabas na din ang official English translation ng latest chapter ng Black Clover kung saan makikita natin ang final battle nila Asta at Yuno laban kay Lucius, ang pagbabalik ni Julius, ang pagkabuhay ni Captain Jack, ang pagkaiwas sa kamatayan ni Mereoleona, ang pagbabalik ng lahat sa Clover Kingdom at ang pinaka nakakalungkot na pagkamatay din ni Julius. Kaya naman simulan na natin ang chapter 387, chapter 388 at ang chapter 389. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Sa paglabas ng ikalimang sungay ni Asta at ang pagkakaroon muli ni Yuno ng panibagong anyo ay nagawa nilang mahiwa ang dalawang kamay ni Lucius at ito na ang simula ng chapter na may titulo na Limit Breaker. Sa isip ni Lucius ng Devil Union ni Asta at ang Spirit Dive ni Yuno ay nakumpleto na nila ang tunay na pakikipagsanib kila Belle at Libby at nangyari daw ang unang paglabas ng anyo ni Astang ito noong kinalaban nila si Lucifero at dahil naghihilahan pataas daw ang dalawa ay patuloy silang lumalakas. Kaya naman nasabi ni Asta at Yuno na ang katulad ni Lucius na nagwawala ng mag-isa hindi makakamit ang ganitong klaseng kapangyarihan at habang pinagaling naman ni Lucius ang kanyang dalawang kamay ay nagpakawala muli ito ng iba't ibang klaseng mahika. Sabay sabing siya raw ang Wizard Emperor kung kahit gaano daw ang ilakas nila Asta at Yuno ay hindi siya magagawang matalo ng dalawa. Sinabi naman ni Asta na noong sinasabi mo na Wizard Emperor dahil hindi raw naiintindihan ni Lucius ang tunay na kahulugan ng pagiging Wizard Emperor sapagkat habang nanonood ang lahat ay wala raw kikilala kay Lucius sa titulo na kanyang sinasabi. Gusto daw nilang maging isang Wizard King na siyang pwedeng sandalan ng lahat at sa mabilis nilang paghahabol kay Lucius ay bumagsak sila sa isang parte ng lumulutang na lupa. Nang sila ay makarating sa lupa ay gumamit muli ng magic si Lucius na parang special magic kung saan hindi mabilang na light or lightning magic ang bumabagsak sa kanila. Pero kahit ganun pa man ay nagagawa pa din itong pigilan ng ating mga bida. Nagmadali si Astang lumapit kay Lucius pero si Lucius ay hindi hinayaan na makalapit ito sa kanya. Kaya naman pinagalaw niya ang malaking tipak ng bato patungo kay Asta at habang si Asta ay napalipad papalayo ay sinamantala naman ito ni Yuno upang sumugod kay Lucius habang sinisira ang bawat bato or pader na inahagis din sa kanya. Nagawa niyang makalapit kay Lucius sa mga sandaling ito pero nagpakawala siya ng magic power sa kanyang espada at nagkaroon ng malaking liwanag sa pagtatamaan ng kanilang mga sandata. Sinabi ni Lucius na sobrang nakakamangha talaga ang magical power na tinataglay ni Yuno dahil ang bawat pag-atake nito sa kanya ay epektibo kahit na nga sa katulad niyang isang Wizard Emperor. Kung kaya't tanong nito kung bakit nais makipaglaban ni Yuno kasama si Asta kahit na nga ba in-acknowledge niya na ang kakayahan ni Boy Pogi. Sagot ni Yuno na walang kinalaman ng magical power kung bakit nais niyang kasama si Asta sa laban dahil ang nais niya raw lagpasan ay walang iba kundi si Asta at hindi raw magiging sapat si Lucius kailanman sa kanya habang si Asta ay natuwa nang marinig niya ang sinabi ni Yuno. Nang marinig ito ni Lucius ay nagbago ang kanyang muka sa inis kaya naman labis siyang nagalit dahil bawiin daw ni Yuno ang kanyang sinabi sapagkat sinasabi daw ba nito na ang tulad ni Asta na walang mahika ay mas angat kung ikukumpara sa kanya. Ang katulad daw ni Asta na walang magic power ay walang karapatang mabuhay sa mundo at habang naglabas ito ng maraming kidlat sa paligid ay kanyang sinabi na kailangan niyang itama ang pagkakamaling ito at iligtas ang ating bida. Sagot naman ni Asta na hindi niya kailangang maligtas dahil ang sakit na kanyang naramdaman noong malaman niya na wala siyang magic power, ang frustration at pagkawala ng pag-asa, ang lahat daw ng ito ay kanya lamang kung kahit hindi niya hahayaan ang sinuman na diktahan ng kanyang buhay. Maaaring hindi raw patas at kahit hindi siya perpekto ay wala daw karapatan si Lucius na gawin ang nais niyang gawin sa kanyang buhay dahil ang buhay daw na ito ay kanya lamang. Sagot ni Lucius na manahimik daw si Asta at sa malakas niyang pag-atake ay napalipad papalayo ang bida dahil wala raw paraan na maging mali ang katulad niya na isang Wizard Emperor. Sa pag-atake ni Yuno ay nagawa namang maiwasan ito ni Lucius at nasabi nito na sa uli ay si Lucius daw ay walang kwenta sa lahat habang si Asta naman ay nasabi na si Lucius ay hindi si Julius kung kaya't walang hahangan na sino man sa kanya. Sinabi ni Asta na siya raw ang magiging Wizard King balang araw dahil ito ang kanyang pangarap o ang kanilang pangarap ni Yuno sapagkat hindi daw sila matatalo sa isang katulad ni Lucius na isang talunan. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-atake kay Lucius at dito na magsisimula ang chapter 388 na may title na ang oras ng paghahatol kung saan si Asta ay pinalaki ang kanyang sandata upang hiwain ang malaking halimaw na ginawa ni Lucius. Si Yuno naman ay nagpakawala ng 4 na palaso patungo kay Lucius habang ang mga mamamayan ay nananalangin na matalo na sana ang kalaban ng Clover Kingdom. Nakikiusap naman ng mga nakakapanood sa kanila na dapat ay talunin nila si
Lucius at manalo sa laban gaya ni Vice Captain Nak, Captain Charlotte at Gordon, sila Magna at Lack ang magkakapatid na Silva, sila Gauche at Captain Real ang magkapatid na Langris at Tinral, sila Mimosa at Charmy, sila Vanessa at Gray at ang ibang mga extrang karakter. Inihiyaw naman ang pangalan nila Asta at Yuno gaya ni Zeke, ang mga member ng Golden Dawn, sila Zora, Henry at Sekre, sila Captain William, si Captain Yami at ang pamilya nila sa simbahan. Sa paghahabulan ng tatlo ay nasisira nila ang bawat kanilang daanan habang si Lucius ay nagpapakawala ng mga sandata na gawa sa light magic, pero madali lamang itong dinedeflect o sinisira ng dalawa nating bida hanggang marating nila ang karagatan. Nang sila ay makalagpas sa kabundukan at makarating sa karagatan at magawang makalapit kay Lucius, ay naisip naman ni Lucius na ito ang lakas nila Asta at Yuno kung saan nilagpasan nila ang kanilang limitasyon, pero alam niyang hindi ito magtatagal kung kaya't kailangan na lamang niyang patagalin ang laban hanggang maubos ang lakas ng dalawa. Sa isip naman ni Asta na isang atake lamang ang kanyang kailangan, habang sa isip ni Yuno na kailangan nila ng isang bagay na makakapagbigay ng opening kay Lucius, pero ang hindi alam ni Lucius na may isang nilalang ang papalapit sa kanila kung saan nandito si Noel at kitang kita ko talaga ang kuyukot at malulusog nitong bola-bola sa likod na talagang tiba-tiba talaga si Asta kapag ito ang kanyang nakatuluyan. Sa isip ni Noel na masyadong mabilis ang nangyayaring laban sa tatlo at masyadong malayo ang kanyang pwesto kung kaya't kailangan niya raw kontrolin ang kanyang magic ng perpekto. Alam niya na ang pagkontrol ng magic ang pinakamahirap sa kanya noong simula, pero alam niya sa kanyang sarili na ngayon ay magagawa niya na ito ng maayos. Unti-unti nang nawawala ang anti-magic na binigay sa kanya ni Asta, pero nagpalabas siya ng maliit na magic patungo kung nasaan si Lucius, at nang ito ay tumama sa mukha ni Lucius ay sinamantala ito ng dalawa nating bida, at sa paghiwa ni Yuno sa kamay ng kalaban ay nahiwa din ni Asta ang kanyang dibdib, at sa pagtampi ng anti-magic ni Asta sa kanyang core ay nagkaroon ng pagkakataon si Julius. Sinabi ni Julius na ito na ang time para hatulan na si Lucius, habang si Lucius ay natulala nang maramdaman niyang hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil sa ginawa ni Julius. Kaya naman sa mga oras na ito ay nagawa ng dalawa na makalapit kay Lucius sa paghiwa sa katawan nito na bulos ay talaga ang core ng pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Sa pag-iwan nila Asta at Yuno kay Lucius ay unti-unti nang nawawala ang Devil Union ni Asta, ganun na din ang Spirit Dive ni Yuno, samantalang si Lucius ay nasisira na din ng mga pakpak dahil sa mga oras na to ay nabasag na ang core sa kanyang dibdib na pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos noon ay dito na magsisimula ang chapter 389 na may title na The Ultimate Achievement, habang natanong ni Lucius kung bakit at paano nangyari ito dahil alam niyang isa siyang perpektong tao, pero sagot ni Julius na siya ang Wizard King at ang mga Magic Knight na kanyang pinagkatiwalaan ay gumawa ng pagkilos para mangyari ang mga bagay na ito. Sinabi ni Lucius na hindi raw magagawa nila Yuno na magkaroon ng patas at tunay na kapayapaan sa mundo, pero sagot ni Julius na walang sino man ang makakaalam sa bagay na yun dahil kahit sila mismo na nakikita ang hinaharap ay hindi rin alam ang mangyayari sa mundo, at yun daw mismo ang dahilan kung bakit kailangan magsumikap ng lahat. Naigitan daw ng pagtitiwala ng mga tao kila Asta at Yuno ang salvation na ginawa ni Lucius, kaya naman ito raw ang kasagutan kung bakit siya natalo at tuluyan nang nawala ang kaluluwa ni Lucius sa katawan ni Julius. Sobrang naging masaya ang lahat dahil sa wakas ay tapos na din ang laban, habang ang dalawa nating bida ay syempre naging masaya din dahil sila ang nagwagi sa laban at nasabing nagawa natin. Sa pagkawala ni Lucius ay unti-unti na ding nawawala ang halimaw na si Morris, habang naramdaman ni Yuno ang mana ni Julius, habang si Asta naman ay naramdaman ng ki nito dahil ngayon ay nagbalik na ang kanilang Wizard King na si Julius. Sa isip ni Julius na ginamit ni Asta ang Demon Slasher para hiwain si Lucius, at ginamit naman ni Yuno ang kanyang Spirit Power para maiwan siya sa katawang ito. Kaya naman nasabi ni Julius na maganda ang pinakita ng dalawa dahil nagawa nila ang isang ultimate achievement na hindi kayang gawin ng iba. Lumapit naman si William at Yami kung nasaan ang tatlo, at sinabi ni Julius sa dalawang kapitan na masaya siyang natiwala sa dalawa dahil nagawa nilang mag-guide ng maayos ang kanilang Magic Knight at magkaroon ng ganitong klaseng resulta. Sagot ni Yami na dahil binigyan sila ng pagkakataon ni Julius noon ay nakarating sila kung ano man sila ngayon, at habang nakita ng Wizard King na maraming sugatan o malapit ng mamatay na mga mamamayan o mga Magic Knight ay kanyang nasabi na malaki ang pinsalang kanilang nagawa sa Clover Kingdom, samantalang sa isip naman ni Zeke na gusto niyang lumakas pa sa hinaharap. Nasabi naman ni Leon sa kanyang sister na nagawa nilang magtagumpay sa laban, pero sagot ni Meriolio na malapit nang maubos ang kanyang magic at tiyak na ang kanyang
kanyang kamatayan dahil wala na siyang katawan na babalikan. Ganun na din ang lahat ng member ng Crimson Lion King na namatay na hindi na rin magbabalik, at dagdag pa nito na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya kung kaya't ang dalawa na daw ang bahala sa lahat, samantalang ang kanyang dalawang kapatid ay nalulungkot sa unti-unti niyang pagkawala. Nasabi ni Julius na bilang Wizard King ay ito ang muli niyang trabaho na kailangang gawin, at sa paggamit niya ng kanyang Grimoire ay isang liwanag ang pinakita sa kanyang katawan kung saan ginamit niya ang kanyang time magic, habang ang liwanag kanina ay unti-unting lumalaki hanggang sa masakop nito ang buong Clover Kingdom. Gamit ang natitirang maika ni Julius ay gumamit siya ng malawakang time magic para ibalik sa dati ang lahat, at pagkatapos nun ay nabuhay din ang lahat ng Magic Knight na namatay sa laban. Si Zeke na malapit nang mamatay ay sumigla ng muli. Bumalik na din ang katawan ng mga member ng Lion Crimson, ang katawan ni Mereoleona kung saan naging masaya ang kanyang kapatid, habang si Captain Jack ay muli ding nabuhay. Ganun na din sila Marks kasama ang dalawang kulugo na pasaway ng Clover Kingdom. Bumalik na sa dati ang lahat, at pagkatapos ng malawakang maika na ginawa ni Julius ay unti-unti nang nabibitak ang kanyang katawan, sabay-sabing iiwan ko na sa inyo ang Clover Kingdom, at dito ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Sumaludo si Asta at Yuno bilang paggalang, ganun na din sila William at Yami, habang si Marks ay naiiyak dahil alam niya na ang nangyari kay Julius, at dito na nagtatapos ang nakakabiting laban ng Clover Kingdom kung saan hindi masyadong nabigyan ng highlight ang kayang gawin ng ikalimang sungay ni Asta, na para bang naging Green Clover na ito at hindi na Black Clover dahil naging bida naman na si Yuno aka Boy Pogi. Kaya naman magkita-kita na lamang tayo sa susunod na 3 buwan para sa susunod ding chapter, at hanggang dito na lamang. Goodbye!